Bakit nga ba napunta tayo dito sa Korea? Way back 2023, nag-aral tayo ng Hanguk ng Korea sa Niji sa Santiago City. Bale, October tayo nag-start nun eh. October. Then nag-self-study hanggang March. Tapos pagdating ng March, doon na hindi nice na huminto tayo sa pagre-review kasi na nagsugal na tayo noon eh. Kasi sinabi ko sa sarili ko noon, hindi na ako mag-abroad, hindi ko itutuloy yung pag-abroad ko kasi okay naman yung income ko. May mga pautang na rin ako, almost 300k, parang 20k monthly yung interest. Kaya sa isip-isip ko nun, parang ayaw ko nang mag-abroad kasi okay naman yung kita natin, tapos may nagbabagsak pa tayo ng Lagunisa noon. April, May. Pagsusugal natin sa online, kumikita rin tayo ng mga 40 to 50k sa sugal. Kaso hanggang siguro mga 3 buwan lang ako pumaldo, maganda yung pasok ng pera sa akin, talagang okay na ako. Yun pala, parang nakukulong na ako sa sistema ng sugal. Lagi ko nang hinahanap-hanap. Tapos yung paglalaro natin, umaabot ng hanggang madaling araw, kung saan tayo nagpapakasin, lumalabas tayo sa boarding sa Santiago. Yung pala, na-addict na ako sa sugal. Halos 1 taon din tayo nagsugal eh. Yun, halos talagang simot lahat ng pera natin dahil sa pagsusugal. Ang hirap iwasan kapag nagsugal ka talaga. Hirap. Kahit sabihin mong last na, stop na, pero pag nagkapera ka, ganun pa rin, bumabalik pa rin tayo. Tapos after 1 week, 1 year akong nagsugal. Tapos biglang nag-announce si DMW ng examination. As in na wala na akong review nun eh. 1 taon din ako hindi nag-review. Tapos stress pa tayo sa buhay noon. Siguro mga 1 week or 2 weeks, naalala ko, bago mag-exam. As in na wala akong review nun eh. Tapos sinubukan kong magbasa, nakakabasa pa naman ako. Kaya nag-decide ako na ituloy ulit yung sinimulan kong gustong makapag-abroad nun dito sa Korea. Kaya nung time na yun, mga 1 week din ako nagbasa-basa ulit, nag-review, ganun, bago nun punta ako ng Manila. Walang nakakaalam, ako lang.
Talagang hindi ko sinabi. Talagang parang gusto ko lang din malibang. Gusto ko lang din itry. Sinubukan ko lang mag-exam. Pero sobrang dasal ako ng dasal nun. Sana may pas ako. Sana maayos ko pa yung buhay ko. Sana bumalik yung sigla ko. Yung mga pangarap ko. Dapat masimulan ko ulit. Kaya nung pumunta ako ng Manila, nung nag-exam talaga ako, every question, lahat may dasal lagi. Sana tama, sana may pasa ko to. Yun yung mga sinasabi ko sa panalangin ko. Pero yun na, hindi naman ako binigo ni Lord. Kaya nung nakapasa ako, talagang sobrang saya ko. Parang nabuhayan ako ulit. Parang sumigla ako. Parang ewan ko, di ko may paliwanag yung sarili ko nun. Kasi nga, galing tayo sa sa sobrang stress dahil sa sugal eh. Yung parang hindi natin kilala yung sarili natin. Kaya yung time na yon, hindi ko na pinalipas yung chance. Kaya nung nakapasa ako ng exam, sunod nun skill test, talagang nag-focus na ako, nagre-review na ako nun. Talagang binigay ko lahat ng best ko para makapunta dito sa Korea. Yun lang. Grabe din yung pinagdaan natin na parang tayo lang din nakakaalam. Walang may alam sa nangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, wala. Kasi ako yung taong panindigan ko lahat ng mga problema na ginagawa ko or tumarating sa akin. Kaya yun lang, share ko lang guys. Ito pala yung plano sa akin ni Lord, Korea. Talagang hanggang ngayon, sobrang nagpapasalamat pa rin ako. Kaya wala, yun lang. Kwento ko lang. Parang hindi pa rin ako makapaniwala eh. Ngayon talagang kahit anong sugal, talagang wala. Hindi ko na talagang iniisip na bumalik ulit. Parang nawalan na talaga. Wala. Talagang hindi na ako magsugal. Talaga sa mga nagsusugal dyan, kagaya nyo rin ako dati. Sa mga lulong, wala. Ihinto nyo na yan. Sa sugal talaga, walang nanalo sa dulo. Karamihan dyan talo. Tapos sa sugal, marami kang isasakripisyo dyan eh. Lalo yung mga pangarap mo. Lalo yung mga kaya. Kasi pag nagsusugal ka kasi, tusok ka eh. Basta pagkakitaan, gagawin mo yan eh. Makapag sugal ka lang eh. Kahit utang-utang ka, ganun. Nagkakautang-utang ka dyan. Grabe lahat. Sa una lang masaya ang sugal. Pero sa bandang dulo, ikaw din yung kawawa. Tsaka walang ibang tutulong sa'yo eh. Kundi sa sarili mo lang talaga. Kahit maraming payo, wala. Kapag na-addict ka na talaga sa sugal, mahirap matanggalin yan. Isa lang makapagtanggal dyan. Magdasal ka lang palagi. Yun yung naging yung ginawa ko. Kaya
Sa mga nagbabalak or nagsusugal dyan, tigilan nyo na yan. Walang magandang epekto yan. Di baling sumugal sa maling tao. Aray ko. Di, joke lang. Huwag nyo. Ako parang isang survivor ng sugarol eh. Lahat-lahat ginawa ko noon talaga para matanggal yung sugal na yan. Buti na lang talaga binigyan tayo ng chance ni God makapag-abroad, makapagsimula ulit. Kaya sobrang thankful. Yun lang, share ko lang para sa mga kagaya kong dumaan sa sugal.